So pag-uusapan natin talaga ngayon ang mainit na topic dito sa social media ay ang 299 pesos na engagement ring. Ayan. Direct pakiliitan naman yung aking ulo kasi medyo naiilang ako. Ang laki ng ulo ko masyado. Ayan. Anyway, at para pag-usapan ito, syempre para hindi ako mag-isa dito na dadakdak sa inyo, kasama ko si Alex Guanzon at siya ay nakabase sa Florence, Italy. Ayan. Yes. Hello, Alex. Kumusta Hello, ka? Vince. Happy New Year. Mabuti naman. Thank you. It's always a pleasure to be your guest here and super exciting nitong opening topic natin. Oo nga eh. Ayan. So itong 299 na engagement ring, bigyan lang natin ang mga viewers natin ng background. So ito kasi, meron daw hindi happy sa engagement ring si isang ate girl. Sa Reddit ito lumabas eh. Sabi niya, my boyfriend of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299, di ba? Okay. Nagigilty siya at na-upset. So ganito lang ba yung halaga ko? Ay, taray ni ate, dadrama siya sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring. Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Chika pa niya, hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ayan kasi, nangingialam ng cellphone ng iba, di ba? Privacy issues yan eh. Ignore ko na lang ba itong nafe-feel ko? Or should I confront him kasi ayoko din naman masira yung moment. Ayan. So, sige. Pag-usapan natin yan ngayon, Alex, anong reaction mo kay ate girl? Okay. Actually, Vince, parang ang daming layers na kailangan i-unpack, no? First of all, yung reaction, yung feeling niya, okay, it's good na nasabi niya, okay, I feel upset and nagigilty ako kasi yung reading niya, alam niya naman kung bakit eh. Kasi parang sa kanya, yun lang ba ang halaga ko? So, di ba? So, sa akin, mabuti na nalalaman niya na, okay, upset ako kasi ito yung ibig sabihin sa akin yan eh. So, yun yung una, no? Yung pangalawa, I think definitely kung humihingi man siya ng advice or kailangan, parang sa akin, big signal to, no? Na kung gantong bagay, medyo nahihirapan ka na, na pag-usapan or i-bring up dun sa future husband mo. Medyo, ayun, alam mo yun, that's already, it says a lot about your relationship. Kasi, nasa simulang-simula pa lang kayo. Mahalaga yan eh, yung mga ganyang issues. Yung, correct. Diba? Full disclosure lang tayo. So, ikaw ba ay in a relationship, Alex? I'm married. We have an How many years? Since 2011. Yes. 2011. Uy, matagal na rin yun ha? Matagal na rin yun, oo. And kung ang sunod na tanong mo ay engagement ring, actually, yes, meron din. Pero, alam mo, my husband did that more kasi naisip niya na tradisyon sa Pilipinas yan, na sa totoo lang, napaka-American eh, ng hindi dito, hindi yan uso. So, yun yung isa pang bagay na gusto ko sabihin, yung feeling ni ate girl na bakit ganun lang, bakit 299 lang? Kasi meron tayong preconceived idea na yung engagement ring dapat, di ba sa States sinasabi nila 3 months worth of salary? Hindi ako payag dyan talaga. Parang, bakit? Bakit kailangan ganon, di ba? Oo. Kay ate girl, sa akin, ay para kay ate girl, it's okay to have mixed feelings. At actually, opportunity ito eh, na pwedeng mamili ka, ate girl, i-strengthen mo ba yung relationship ninyo ng boyfriend mo or i-end mo yung relationship for the better, no? Kasi kung tingin mo hindi yan yung value mo, marami kang issues, maganda maaga pa lang mapag-desisyonan niya. Kaya naglagay ako ng mga unsolicited advice for ate girl. So kaya unang-una muna ay mag-reflect siya sa kanyang nararamdaman. So sabi mo kanina tama no na ni-recognize niya na siya ay upset. Pero titignan niya, is it about the monetary value or does it symbolize something deeper to her?
bakit siya na-upset, 'di ba? Yes. Ayun nga, may iba nga, sabi nga kanina dun sa comment, 'di ba? Diretso wedding na, walang engagement na 'yan, 'di ba? Exactly. Oo, totoo. Ayan. Like I said, usually ang daming pressure kasi nga parang nakikibagay kasi tayo eh. So parang isip tuloy natin kailangan ganun. Pero sa totoo lang, ano lang yan, outside pressure. Correct, ano? Tapos, dapat din, tapos maganda nga yan, no? Makikita na natin dyan, matetest kung paano sila magko-communicate in something that is very awkward, very, Yes. no, parang feeling mo mag-aaway kayo or magiging emotional. So, kailangan niya i-consider yung perspektibo ng kanyang boyfriend. Kasi baka may mga dahilan. Baka naman kaya 299 yan ay yung wedding ring ang kanyang pinaghahandaan. O kaya ang future lang, ate girl. Exactly. Diba? Baka naman yung bahay, di ba? Baka naman yung bahay yung pinag-iipunan. In which case, okay lang yan. Parang symbolic na lang talaga siya. And dapat kung tatanungin, matuwa ka na ganun yung financial priorities nung boyfriend mo, di ba? So mag-level off sila ng kanilang mga expectations. At saka titignan niya, is it the symbolism or yung monetary value yung pinofocus niya. Tapos mag-communicate sila openly kasi actually mababaw tong issue na to, ate girl, pag nasa relationship ka na. Tanong natin si di ba? Tama si Alex, di ba? Kasi totoo yan. Parang, napakasimple ng bagay na ito, no? Is it about the monetary value or does it symbolize something deeper? Kailangan talaga nilang pag-usapan yan. Tapos, mag-focus sa relationship at hindi doon sa sing-sing. Kasi ang essence naman talaga ng proposal, ito yung commitment, di ba? Na tayo ay magmamahalan. At yung sing-sing is just a symbol. Diba? That's true. It's just a symbol. It's not a guarantee, okay? Not even yung wedding ring. Kagaya nga nung nakita natin yung ibang sa mga viewers natin today. It's again, we like traditions, we like rituals. Gusto natin yung mga ganyan. Pero again, kung isipin mo ano ba yung talagang mahalaga, hindi yung mga material na bagay, kundi yung araw-araw talaga na pangako nyo sa isa't isa. Yun naman talaga yung, diba? Right, ayan. So yun, ibabalance nyo lang yung mga expectations with reality. And then, subukan ninyong intindihan ng isa't isa at iwasan na magturuan or So ang natin dyan, i-consider na lang nila siguro na mag-counseling sila, no? Kung hindi talaga nila ma-solve on their own.